ating lahat. Ito po ang iyong Kim PK channel, Pinikpikan Kim channel. At kwentuhang OFW ulit tayo. Andito ako sa rooftop ng aming bahay. You could see the background, the place is still being developed. On that side is yung malaking supermarket. On that side is the main road connecting Siem Reap to Phnom Penh. And yeah, kwentuhang OFW ulit tayo. Maalala ko yung unang paglabas ko ng Pinas, the very first time I got out of the Philippines. And that was years and years back. Ang pinaka main problem ko noon is saan ako kukuha ng pera. Hindi ko na, there were other problems or reasons why I should not go out of the Philippines. Like sabi ng boss ko noon is you just had your permanent status, kapa-permanent mo lang nung sa status mo, and sayang kung iwanan mo. Tapos tatanungin niya ako kung anong saan ako punta. Sinagot ko, tinanong ako kung anong trabaho ko doon. Wala akong masabi because I was going out as a tourist. And sabi niya, sayang yung status mo. And back then, katatapos ko din lang nung master's degree ko. But I didn't see that as a problem. Ang mas problema ko noon is yung pera. I think it is a common problem for most of us na lumabas noon sa Pinas. So, saan ako kukuha ng gagastusin ko? Swerte ko kasi hindi na ako gagasto para sa agency fee kasi nga lalabas kami na nung kasama ko na tourist. Okay? So, lahat ng nilapitan ko para hiraman ng pera. Ang tanong is, saan ka pupunta? Anong trabaho mo doon? Wala akong clear na trabaho na masabi. So, walang gusto magpautang. Until naisip kong puntahan itong auntie ko na matagal na sa US pero umuwi siya sa Pinas, nag-for good na sa Pinas. Tapos sabi niya sa akin, okay, sabi niya sa akin, meron akong $500, that is a big amount back then. Meron akong $500 sa bank na I'm putting it aside na gagamitin para sa burial ko kung mamamatay ako. So ipapahiram ko sa iyo 'yun. Pupunta tayo bukas sa bangko. You come with me to the bank. Ipapahiram ko sa iyo 'yon. Pero siguraduhin mong ibalik mo 'yon kasi talagang that is being put aside for my burial in case anything happens. Yan ang sabi niya sa akin. So, kinabukasan, we got to the bank and then I got the money and then I think yung bili ko noon ng ticket is around round trip ticket is around $350. So, may ginamit ako na 150 na pocket money ko that would last me long until I would find a job in that place where I'm going. Tapos nung mamatay siya, I mean, medyo, at least okay yung pakiramdam ko nung namatay siya kasi naibalik ko na yung pera. And I have to write the story about that money that I borrowed and then nilagay ko sa Facebook page ko and make sure that yung mga anak niya, yung mga apo niya and the family members were able to read about it. Alright, lessons learned. Number 1, kung may mga gusto kayong gawin sa buhay nyo, your goals, your aims, you pursue. Mas malaki kasi yung regrets mo for things that you did not do more than the things that you did and you fail. So kung may mga gusto kayong bagay na gawin sa buhay nyo, especially sa mga younger ones, give it a push, go for it. Number 2, kung may mga taong nagtiwala sa inyo, like sa akin yung auntie ko, don't break the trust. Sa akin talagang nahirapan ako, but I made sure na I will be able to give back the money. So for people who are giving you that vote of confidence, vote of trust, wag niyong sirain. You keep that trust. So, kayo, ano ang mga kwentong unang labas sa Pinas nyo? Ano yung mga naalala nyong kwento nung unang nag-attempt kayo na lumabas sa Pinas, umalis sa Pinas? Share your stories sa comment section sa baba. At saka ano din pala, please paki-click na lang yung like button, subscribe na din kung hindi pa kayo nagka-subscribe.
at hanggang sa susunod na kwentuhang OFW ulit.